Alam mo ba na may halos 4,000 ghost towns sa US pa lang at libo-libo pa sa iba't ibang sulok ng mundo? Mga lugar na dati puno ng ingay, buhay at pangarap. Pero ngayon, tanging hangin na lang ang maririnig sa kanilang mga kalsada. Pero ang hindi alam ng karamihan, may ilan sa mga lungsod na to na malalaki, modern at halos na parang hinatak palabas ng isang sci-fi movie. At eto ang twist. Hindi lahat ng ghost towns ay dahil sa sakuna o giyera. Minsan, sobrang ambisyon. Minsan, nauubos ang pondo ng yaman. At minsan, bigla na lang nauumalis ang mga tao. Pero, nananatili ang lungsod. Kaya sa video na to, tutuklasin natin ang top 15 abandoned megacity sa mundo. Mga lugar na parabang na-free sa oras. Some creepy, some beautiful, some tragic. Pero lahat, may astig na kwento. Bago tayo magsimula, taga saan ka nanonood? Ilagay mo sa comments ang age at location mo. Gusto naming malaman gaano kalayong nararating ng kwento natin. At syempre, kung trip mo na ganitong deep dive na kwentuhan, samahan mo kami. Mag-subscribe at i-like ang video na to at ipindutin ang notification bell para di ka maiwan sa susunod pang astig kaalaman explorations natin. Makakatulong ito sa aming mga maliliit na YouTube content creator. Simulan natin ang countdown sa number 15, Ordos City, China. Bansa na kilala sa mabilis na pag-asenso. Pero minsan, kahit gaano kalaki ang plano, hindi lahat nagiging kwento ng tagumpay. Early 2000s, nagpatayo ang China ng isang buong futuristic city. Planado para sa mahigit 1 million residents. Pero kung maglalakad ka dito ngayong gabi, wala kang makikitang ilaw, walang dumadaan, walang kahit anong ingay. Parang lungsod na humihinga, pero walang tao. Sa 2 dekada nitong pag-iral, 1% lang ng dapat tumira ang talagang nanirahan. Imagine that, isang napakalaking cityscape, pero parang rehearsal lang sa isang post-apocalyptic na pelikula. Mga condo complexes, high-rises, kalsadang sobrang lawak, lahat nandyan. Pero hindi natuloy ang pamarhap. Marami pang building ang tinayo pero hindi tinapos, as if iniwan ng buong proyekto sa kalagitnaan ng sentence na para bang flood control project nung nabisto. Hindi biro. Higit $1 bilyong ang nagastos para dito. At ngayon, 137 miles ng tahimik na espasyo ang nakahain sa sinumang dadayo. Sabi nga ng ilang bumisita, para raw silang naglalakad sa isang urban wasteland. Maganda sa malayo, pero nakakaawang tingnan up close. At sa isang bansa na may 1.4 billion na tao, Ordos City ang iilang lugar kung saan makakahanap ka ng tunay na peace and quiet kung okay lang sa'yo ang mabuhay ng literal na mag-isa sa gitna ng isang syudad na parang hinihintay ang populasyon na di dumating. Let's move on. Number 14, Hashima Island, Japan, o mas kilala bilang Battleship Island. Isang lugar na dati ang pinakamataong lugar sa buong mundo. Pero ngayon, puro ibon na lang ang tumitira. Sa unang tingin, mukha siyang lumulutang na fortress sa gitna ng dagat. Concrete jungles, squeezed into a tiny island. Parang miniature dystopian kingdom. Built noong late 1800s ng Mitsubishi Corporation, ang Hashima ang naging tahanan ng mga coal miners at pamilya nila. Kaya mabilis ang pag-usbong. 10-story apartments, courtyards, restaurants, schools. Lahat nasa isang maliit na tipak ng bato sa gitna ng dagat ng Nagasaki. At noong kasagsagan nito, umaabot sa 4,000 metric tons ng coal ang nalalabas kada taon. Booming, umuugong, buong isla buhay. Pero gaya ng lahat ng likas na yaman, nauubos ang deposito. At nang maubos ang coal, unti-unti nang nag-alisan ng mga tao hanggang tuluyang walang natira. Tumigil ang buhay dito mahigit 40 years na.
At habang marami ang humahanga sa cinematic look ng isla, marami ring hindi nakakalimot na maraming sapilitang manggagawa mula Korea ang naghirap dito nung unang panahon. Lugar na puno ng alaala, hindi lahat maganda. Kaya ngayon, si Hashima ay nananatiling ghost island. Nakabukas sa turista, oo, pero bawat guho, bawat pader, may mabigat na kwento. Ngayon, lipat tayo sa Old West vibes. Number 13, Bodie, California. Kung iniisip mo ang klasikong Old West ghost town, eto yun. Yung tipong parang biglang lalabas si cowboy Seth MacFarlane sa alikabok, pero wala. Tahimik, tuyo, naiwan sa oras. Noong kasagsagan ng California Gold Rush, libo-libo ang pumunta rito para maghanap ng kapalaran. At Bodie? Perfect spot. Malapit sa minahan, maraming bakanting lupa at may pangakong yaman. Pero may twist ang Bodie. Oo, maganda siya sa tag-init pero pagdating ng taglamig, sobrang bagsik. Dagdagan mo pa ng mga malalang insidente, maraming nagkakasakit at sunod-sunod na mining accidents. Kaya kahit gaano karami ang ginto, hindi sapat para ipagsapalaran ng buhay mo dito. At tulad ng mga modern boom and bust cycles, mabilis ding pumutok ang bula ng gold rush. By 1882, humina ang operation. Isa-isang umalis ang mga tao at pagdating ng 1940s, tumbleweeds at alikabok na lang ang natira. Pero ang maganda sa Bodie ngayon, nananatili siyang parang time capsule ng Old West. Mga bahay, silid at gamit na parang hinihintay lang ang mga dating may-ari na bumalik. Next stop, mula US Old West, lilipad tayo papuntang Arctic Circle. Number 12, Pyramiden. Isang ghost city na literal na nasa Arctic Circle. Malamig, malayo at parang ibang mundo. Noong nabuwag ang Soviet Union noong 1989, maraming lugar ang naiwan sa gitna ng pagbabago. At kabilang dito ang Pyramiden. Isang mining settlement na dating puno ng mga manggagawa at pamilya nila. Ang lokasyon nito, isang isla na mararating mo lang by boat or snowmobile. Hindi siya yung tipong quick commute na gugustuhin mo araw-araw. Founded noong early 1900s ng mga Swedes, tapos binenta sa Soviet Union noong 1927. At mula noon, umarangkada ang minahan sa loob ng halos 70 years. May matataas na apartment blocks, mga building para sa workers, lahat naka-layout na parang perfect Soviet circle. At sa gitna, isang estatwa ni Vladimir Lenin na nakatingin sa mala 1984 na landscape. Pero nang maubos ang coal, natigil ang trabaho. At kapag walang trabaho, walang dahilan para manatili. By late 1990s, iniwan ng mga residente ang buong bayan bago pumatak ang bagong milenyo. Ngayon, ang Pyramiden ay parang Arctic Museum sa totoong buhay. Mga natutulog na gymnasium, abandoned music halls, at mga building na unti-unting kinakain ng lamig. At minsan, may bumibisita raw dito na polar bears, kaya hindi lang multo ang dapat mong iwasan. Next, lilipat tayo mula Arctic Circle papuntang Caucasus Mountains. Number 11, Acarmara, Georgia. Dating tahanan ng 40,000 katao. Ngayon, kakaunti na lang ang nakatira at mas marami pang turista kaysa residente. Noong panahon ng Soviet Union, isa itong malaking mining town. Masigla, maingay, puno ng trabaho. Pero mabilis nagbago ang mundo pagpasok ng 1990s. Habang umuunlad ang bagong teknolohiya, naging mas mura at mas mabilis ang ibang fuel sources. Unti-unting nawala ng halaga ang coal at unti-unti ring namatay ang ekonomiya ng Acarmara. Pero hindi lang yun ang dahilan. Noong 1992, tumama ang Siege of Tquarcheli. Nakulong ang buong lugar, walang supply,
walang daan palabas. Kaya ang pagkain, gamot at basic needs, inihahatid na lang by helicopter sa loob ng halos 400 days. Iyon ang naging simula ng tuluyang pag-alis ng mga tao. Maraming building ang naiwan, maraming gusali ang unti-unting bumigay dahil sa dekadang walang maintenance. May mga lugar dito na parang isang hihip lang ng hangin, guguho. May mga lumalabas na balita noon na baka gawing resort ang lugar, pero sa totoo lang, malabo dahil sa gastos, lokasyon at dami ng kailangang ayusin. Kaya ngayon, Acarmara ay isang quiet relic ng nakalipas. Maganda, cinematic, pero malinaw na iniwan ng panahon. Ngayon, handa ka na sa isa sa pinakamagandang ghost villages sa buong mundo. Number 10. Houtuan, China, ang tinatawag na Green Village. Isang lugar na parang fantasy realm pero ang totoo, ghost town siya na tuluyang nilamon ng kalikasan. Mga 40 miles mula sa Shanghai, ang Houtuan noon ay tahanan ng 2,000 plus na mangingisda at pamilya nila. Tahimik, simple, pero masigla ang komunidad. Pero pagdating ng 1990s, lumaki ng husto ang fish industry ng China at hindi na kayang makipagsabayan ng maliit na fishing village na to. Kaya unti-unting nag-alisa ng mga residente. By 1994, halos lahat ay lumipat na sa mainland para maghanap ng mas magandang kabuhayan. At gaya ng mga kwento ng mga iniwang bayan, kapag wala ng tao, ang kalikasan ang papalit. At dito nagpakitang gilas ang Mother Nature. Mula sahig hanggang bubong, mula dingding hanggang bintana, kinain ng makapal na vines, moss at halaman ang buong village. Sa sobrang kapal ng greenery, hindi mo na makikita ang mismong bahay sa ilalim. Ang dating simpleng fishing town, naging parang enchanted forest na gawa ng panahon at pag-iisa. At para sa kakaunting nanatili, naging oportunidad itong panibagong simula. Dahil lang Houtuan ngayon ay sikat na tourist spot. Landscape na puro luntiang kumot, hindi mo makikita sa kahit saan sa mundo. Sunod, isang ghost town na literal na binalikan ng disyerto. Number 9. Kolmanskop, Namibia. Isa sa mga pinaka-iconic na ghost town sa mundo. Yung tipong parang art installation ng kalikasan mismo. Nasa gitna siya ng Namib Desert. At dati, wala naman talagang tao rito. Hanggang isang araw noong 1908, may railway worker na naglilinis lang ng sand sa relies. Tapos may nakita siyang kumikislap. Diamonds. Hindi lang basta diamonds, pero enough para magpasimula ng isang diamond rush na literal na nagbago ng buong landscape. Sa loob ng 4 na taon, nakapag-produce ang Kolmanskop ng millions of carats annually. Mga 12% ng diamond supply ng buong mundo. Isipin mo yun, mula sa tahimik na disyerto, biglang naging sentro ng kayamanan. Kaya mabilis tumayo ang mga bahay, shops, post office, butcher, baker. May ice cream factory pa sa gitna ng disyerto. Luxury lifestyle sa gitna ng buhangin. Pero tunad ng maraming kwento ng kasakiman at pag-abuso, sumobra ang exploitation. At eventually, naubos din ang diamonds. At nang nawala ang yaman, nawala rin ng mga tao. At ito ang pinakasurreal na bahagi. Pagbalik ng disyerto, hindi lang niya winasak ang mga bahay. Pinuno niya ng buhangin ang loob ng mga kwarto. Mga bahay na hanggang tuhod ang sand. Mga pinto at bintanang nilalamon ng hangin. Ngayon, ang Kolmanskop ay parang gallery ng kalikasan, kung saan ang bawat silid ay obra maestra ng paglipas ng panahon. Sunod, isang resort town na naging post-apocalyptic beach. Number 8, Bombay Beach, California. Isang lugar na dati ay parang summer paradise, pero ngayon para siyang post-apocalyptic art piece sa gitna ng disyerto. Noong early 1900s, inalis ng mga engineers ang malaking bahagi ng Colorado River papunta sa isang tuyong disyerto at doon nabuo ang Salton Sea.
Fresh water at beachfront sa gitna ng nowhere? Boom! Nagpatayo agad ng waterfront homes, bars at resorts. At doon pumasok ang Bombay Beach. Isa siya sa mga hottest resort destinations ng California. Mga weekenders, celebrities, families, puno lagi ang lugar. Isipin mo, isang desert lake na naging instant California getaway. Pero may problema. Habang dumadami ang farming sa paligid, yung pesticides at runoff napunta sa Salton Sea. At nung lumala ang lagay, unti-unting namatay ang mga isda at aquatic life. Mga pampang na dati puno ng turista, napalitan ng libo-libong isdang na inanod, kaya't kumalat ang amoy at tumigil ang turismo. Biglang naglaho ang negosyo at isa-isang iniwan ng mga tao ang lugar. At ito ang hindi alam ng karamihan. Ang tinutuntungan mong sand sa Bombay Beach, hindi talaga yan sand. Halo-halong fish bones at salt deposits. Para ang naglalakad sa isang lugar na hindi tinapos ng kalikasan at hindi rin nilinis ng tao. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga kalansang ng dating beach structures. Rusted swing sets, broken docks, mga signages na kinakain ng araw at panahon. Mula sa nakakatuyot beach town, lipat naman tayo sa ambisyosong Paris of China na hindi natuloy. Number 7, Tianducheng, China. Ang ambisyosong proyekto na tinawag pang Sky City. Isang lugar na dapat sana ay Paris, pero nauwi sa pagiging isa pang modern ghost town. Noong 2007, nagsimula ang construction ng Tianducheng. Ang goal? Gumawa ng European-style dream city nang hindi umaalis ng China. Kompletong package, period-correct architecture, French-inspired gardens, at syempre, isang 354-foot replica ng Eiffel Tower na nakatayo sa gitna ng City Square. Meron ding replica ng fountain mula sa Luxembourg Gardens, mga promenades, at isang French-themed amusement park. Parang teleportation papuntang Europe. Pero heto ang twist. Kahit designed siya para sa 10,000 residents, hindi man lang nito naabot ang kahit kalahati ng target. Sa katunayan, mga 2,000 lang ang talagang naninirahan dito. Karamihan pa ay nagtatrabaho sa theme park. Bakit nga ba nabigo? Simple lang, location. Itinayo ang buong lungsod sa rural area na halos walang madaling daan papunta sa city centers. Maganda ang vibe, pero hindi practical para sa regular commuters. Kaya ngayon, ang Sky City ay naging backdrop ng mga bagong kasal, mga tourists na gusto ng mini Paris experience, at mga photographers na mahilig sa ironic empty city shots. Isang simbolo ng sobrang ambisyon, magandang ideas, at maling lokasyon. Ngayon, lilipat tayo mula sa modern replicas papuntang sinaunang Italy na nilamon ng sakuna. Number 6, Krakow, Italy. Isang sinaunang bayan na nakadikit sa gilid ng bundok. Parang postcard mula sa medieval Europe. Pero ngayon, puro alikabok na lang ng nakaraan ang naroon. Nag-ugat ang Krakow bago pa ang taong 1060 at sa loob ng maraming siglo, dumaan ito sa iba't ibang lider, kaharian at sandamakmak na kaguluhan. Pero kahit anong gulo ng panahon, nanatili pa rin ang mga tao dito. Hanggang dumating ang totoong kalaban, kalikasan. Pagpasok ng late 1800s, sunod-sunod ang earthquakes, floods at mudslides na tumama sa bayan. At dahil nasa matarik na cliffside ito nakatayo, bawat pagyanig, bawat ulan, mas lalong nagiging delikado ang mga tirahan. By 1963, umabot na sa punto na hindi na ligtas tumira sa Krakow. Kaya ang natitirang 1,800 residents, inilipat ng sapilitan sa bagong town sa ibaba ng bundok. Naiwan ang Krakow, pero hindi naglaho ang ganda. Ang stone houses, ang narrow passageways, ang medieval towers, lahat andyan pa rin, nakatayo kahit sugatan ng panahon. Kaya naman, naging hotspot ang Krakow, at maging Hollywood hindi nakapagpigil. Mga pelikula tulad ng Quantum of Solace at The Passion of the Christ, ginamit ang bayan bilang natural backlot. Isang bayan na mukhang huminto ang oras, pero patuloy na bubuhay sa mga kwento at pelikula.
Ngayon, lilipat tayo sa isa sa pinaka-weird, pinaka-otherworldly constructions ng Asia. Number 5, Sanji Pod City, Taiwan. Ang tinaguriang UFO Village. Isang lugar na parang na-teleport mula sa 1970s na sci-fi film. Pero sa totoong buhay, iniwan before pa man ito matapos. Noong 1978, sinimulan ang construction ng Pod City. Goal? Gawing seaside holiday resort para sa mga may kaya, kasama na pati mga US military officers stationed sa Asia. At kung titignan mo ang design, wild. Mga bilog na bahay na nakapatong sa stilts, kulay pastel at hugis parang flying saucer. Cutting edge siya para sa panahon nila. Pero 2 taon lang, nagbago ang lahat. Hindi na uwi sa thriving resort. Sa halip, abandoned construction site agad. Maraming kwento ang lumabas. Mga aksidenteng nangyari sa site, mga hindi maipaliwanag na mishaps, at mga chismis ng bad luck dahil daw nakatayo ang proyekto sa dating Dutch burial ground. Pero sa mas practical na explanation, malinaw. Sobrang mahal ang project. Mas mataas ang gastos kesa kita at wala rin masyadong buyers na willing mag-invest. By early 1980s, lahat ng construction tumigil. Iniwan ang mga UFO pods, nakaupo sa tabi ng dagat, nakatingin sa kawalan, parang futuristic dream na hindi natuloy. At kahit eventually tinanggal ang karamihan ng structures, nananatili sa pop culture memory ang Sanji Pod City bilang isa sa pinaka-weird at pinaka-ahead of its time na ghost projects ng Asia. Ngayon naman, hindi lang isa, kundi 399 castles ang iniwan ng sabay-sabay. Number 4, Burj Al Babas, Turkey. Isipin mo, isang buong lungsod na puro kastilyo. Hindi isa, hindi 10, kundi 399 fairy tale style castles na sabay-sabay iniwan. Nung sinimulan ang project, malaki ang pangarap. Gawing luxury vacation community para sa mayayamang investors mula sa iba't ibang panig ng mundo. European-inspired, perfect pang holiday, at halos mukhang Disney Kingdom sa unang tingin. Kaso, hindi gaon kaganda ang ending. By 2019, nabangkarote ang developers. Kulang sa buyers, kulang sa investors, at sobra-sobrang gastos na hindi na mababawi. At heto pa, naglabas ang Turkish government ng bagong housing regulations na hindi pumapasa ang Burj Al Babas. Ibig sabihin, kahit gusto mong ituloy, ang dami pang legal at structural hurdles. Kaya ngayon, nakahilera ang mga kastilyong magkakamuka. Lahat halos tapos sa labas, pero walang laman sa loob. Tahimik. Walang tumitira. Para siyang luxurious ghost kingdom na hindi pa nagkaroon ng unang chapter. May balak pa raw ang developers na buhayin ito kung mabenta nila ang 100 castles para mabawi ang utang. Pero sa totoo lang, mukhang matatagalan pa yon. From fairy tale castles, diretso tayo sa bayan na literal na may apoy sa ilalim. Number 3, Centralia, Pennsylvania. Isang bayan na dating simple at masigla, pero ngayon, kilala bilang town na may apoy sa ilalim. Noong 1962, nagkaroon ng attempt linisin ang isang landfill. Walang gustong gumawa ng masama, pero sa proseso, nagkaroon ng spark na tumama sa coal seam sa ilalim ng lupa. At mula noon, hindi na ito namatay. Ang apoy sa ilalim ng Centralia ay nagliliyab na ng mahigit 60 years. At ayon sa experts, pwede pa raw itong tumagal ng hundreds of years. Ang problema, hindi mo pwedeng basta buhusan ng tubig. Nasa ilalim ito ng lupa, nakakalat sa tunnels, at kumakalat ng hindi nakikita. Habang tumatagal,
nagkaroon ng sinkholes, naglabas ng usok, at nagkakaroon ng carbon monoxide sa hangin. Kaya karamihan ng residente, umalis na para sa kaligtasan nila. Eventually, ginamit ng gobyerno ang eminent domain para kunin ang mga bahay ng mga nananatili, kapalit na papayagan silang tumira habang buhay sila. Pag nawala sila, gaganda ang lupa sa state. By 1992, opisyal nang kinundina ang Centralia. Halos lahat ng establishment sarado, kalsada punit-punit, at maraming bahay giniba para hindi na balikan. Pero may isang kakaibang twist. Ang highway na dumadaan dito, naging canvas ng graffiti artists. Isang biglaang art road memorial para sa mga dating residente. At kahit ghost town na, may iilang tao pa ring nanirahan dito hanggang 2017. Sunod, bayan na nawala hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa pagbabago ng teknolohiya. Number 2, Kelso, California. Isang bayan na isinilang dahil sa tren at namatay rin dahil sa tren. Noong 1905, itinayo ang Kelso sa gitna ng Mojave Desert. Isipin mo, gitna ng kawalan, pero naging tahanan ng 2,000 workers na nagtatrabaho sa railroads, minahan at iron processing plants. Dito dumadaan ang mga steam locomotives na nangangailangan ng pahinga, maintenance at pagbabagong crew. At dahil dito, umuunlad ang bayan. May post office, shops, homes, kumpleto ang small desert community life. Pero may nakakagulat na twist sa kasaysayan nito. Dumating ang diesel-powered trains noong panahon ng World War I. Mas mabilis, mas mura, mas efficient, kaya unti-unting pinalitan ang steam engines. At pag nawala ang steam trains, nawala rin ang dahilan ng Kelso para mabuhay. Hindi na kailangan ng maintenance stop. Hindi na dumadaan ng crew. At isa-isang umalis ang mga residente para maghanap ng trabaho sa ibang lugar. By 1985, wala nang natira. Isang buong lungsod sa deserto, tahimik, naghihintay ng tren na hindi na babalik. Pero heto ang magandang parte. Bukas pa rin sa bisita ang Kelso. Walang bantay, walang pumipigil. Pwede mong silipin ang dating post office, ang lumang shops, at mga bahay na parang nag-time freeze mula early 1900s. Parang museum sa gitna ng Mojave, pero walang guide, walang ticket, kundi ambience lang ng hangin at history. At sa wakas, ang number 1, isang lungsod na puno ng marble, record-breaking buildings, pero halos walang nakatira. Number 1, Ashgabat, Turkmenistan. Isang lungsod na dapat sana ay simbolo ng bagong simula, pero nauwi sa pagiging City of the Dead. Hindi dahil walang ganda, kundi dahil parang wala ring tao. Noong 1991, matapos mabuwag ang Soviet Union, pinangarap ng Turkmenistan na gumawa ng Golden Era Capital, isang syudad na magpapakita ng power, prosperity at modernidad. Kaya nagpatayo sila ng 543 buildings na halos puro marble, record-breaking structures at gaudily grand designs na parang museum ng architecture sa kalsada. May mga monuments, malalaking arko, government complexes, at kahit world's largest Ferris wheel sa indoor category. Lahat nakalatag para sa isang lungsod na dapat puno ng buhay. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Habang nagpapakitang gilas ang Ashgabat sa labas, marami sa mga tao ng Turkmenistan ay nakatira sa labas mismo ng city limits dahil kulang ang akses sa kuryente, trabaho at malinis na tubig. Kaya kahit mukha siyang metropolis na galing sa future, ang totoo, malawak ang emptiness. Malalawak na boulevards na halos walang dumadaan. Mga gusaling pila naghihintay ng populasyon na hindi dumating.
Ang Ashgabat ay open to tourists, oo, pwede mong bisitahin, pero karamihan ng bumibisita, umaalis na may kakaibang pakiramdam. Parang nag-tour sa lungsod na mas fasad kaysa functional. Isang marble dream city na ang totoong kwento ay nakatago sa pagitan ng tahimik na kalsada at kinis na mga buting gusali. At yan ang ating top 15 abandoned megacities in the world. Kung nagustuhan mo tong Astig Kaalaman Deep Dive, marami pa tayong kwento ng mga lugar na iniiwan ng panahon. Comment mo, aling sa top 15 ang pinaka nakatatag sa iyo at bakit? Gusto naming marinig ang insights mo. At syempre, kung trip mo ang ganitong mga explorations, samahan mo pa kami at mag-subscribe na i-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na videos. Marami pa tayong ikukwento sa mapa ng mundo. Hanggang sa muli, ingat palagi at stay curious at maging astig sa kaalaman.